Hello mga kapatid ko, magandang hapon sa ating lahat. So meron tayong tatanggalin na magnetron sa microwave oven. So tatanggalin natin kasi sira na itong ating magnetron. So ito yung nagbibigay ng init sa loob nating ng micro oven. So ang problema is ayun ang init at grounded siya. Sinitest natin, grounded na siya yung magnetron natin. So papalitan natin ng bago. So dumating na yung bago natin na magnetron. Kanina lang. Siguro mga 1 or 2 hours na. So ito yung magnetron na bago. So ayan mga kapatid ko. So unahin muna natin tanggalin ang ating sira na magnetron. Okay mga kapatid ko. Umpisahan na natin tanggalin ang ating magnetron. So tabi natin ang mga wire kasi nakalagay ito dito at yung isa dito. So tabi muna natin. Ayan, tatanggalin. May tatlong screw. Pero ito yung yung nag-hold sa magnetron natin mga kapatid ko. Ay, nahulog. Sana kaya. Ay, ito. Magnet. Ito na, magnet. Yan mga kapatid ko, nag-magnet siya. Kung may alam, nandun lang yun. So, natin ilapit para makita. Ayan mga kapatid ko, madali lang tanggalin. So ito na yung ating lumang magnetron. So i-double check natin mga kapatid ko paano mag-test ng magnetron. So ipakita ko sa inyo mga kapatid ko. Ito ay grounded na. So meron tayong tester dito. Gamitin natin ang tester. Ito yung connection niya. Gamitin natin ang tester ng kapitol. Tabihin natin ito. Ayan mga kapitol. Pakita ko sa iyo yung multi-tester. Ayan. Ayan na ayan ko. So yung dalawang connection natin. So may coil to sa loob. So 10K tayo mga kapatid ko. Tingnan natin sa settings sa ohms. Yan na natin. Adjust CSR natin. Ayan mga kapatid ko. So yan. So tingnan natin kung may continuity siya. Merong continuity mga kapatid ko. Pero hindi ibig sabihin na kahit okay ang continuity, itis natin kung hindi ba siya grounded. So ang nangyari, ayun ang uminit at meron tayong nakita na isa pang faulty na high voltage fuse. So open siya. Bakit open? No? Bakit pumutok yung fuse? So dahil sa magnetron natin na grounded. Ito yung mga kapatid ko ground. So ito yung body niya, isang linya. Ayan ka mga kapatid ko, nag-deflect siya. O yan, nakita niyo sa tester. Ayan, pag mag-deflect, so ibig sabihin grounded siya. At sa kabila naman, isang linya. Ayan kapatid ko, nag-deflect siya. Yan, nakita yung tester pointers. So pag ganyan, nag-deflect siya. So ibig sabihin, grounded ang ating magnetron o faulty magnetron, grounded. So ito yung mga kapatid ko. So ngayon,
ipalitan natin ng panibagong magnetron. So, ipakita ko rin sa inyo yung bago nating magnetron. Ay, sandali na. Ito yung luma natin. Ito yung bago. So, same spec. Kailangan mag-order tayo mga kapiyong, lalo na sa online. Kailangan tama ang specification natin. So, ito tama to mga kapiyong ko. M2, ang original is M224FA-410A. So, yung nabili natin, yung bago, so tama yung spec niya is M24FB 210A. Pero wala problema mga kapyon ko. Ano lang, FB o FB, so pareho lang siguro, malapit lang. So okay lang yun mga kapyon ko. So ang importante na tama ang sukat sa paglagay natin ng ng ating magnetron. So may pala, may kaibahan. May kaibahan pala para ma-modify ito. Mga kapyon ko. So iba yung may apat na screw. Pero yung luma natin, so ayan mga kapyon ko. Iba niya. Ibang design pala. Pero ang mangyari, tingnan natin kung sa posisyon niya, pwede ba siya ang ating posisyon sa itong bago, kasi may kunting difference lang mga kapiyong ko. So ano natin, tingnan pala natin mga kapiyong ko. So anong mangyari na ito, mag-iba talaga ang So okay mga kapiyong ko. So at least natin, natanggal at saka may kunting lang, kunting, kasi may mga kunting modification sa ating hindi pala talaga ang original natin, may kunting pagkaiba. So same siya function, pero may kunting pagkaiba lang mga kapiyong ko. So tatingnan mo yung sa likod niya, di ba? Ayan. So titignan natin, subukan natin mga kapiyong ko lang. Ayan, titignan natin. Subukan natin ipasok. Ayan mga kapatid ko. Yun lang. Tingnan natin. Yan lang mangyari mga kapatid ko. Iba talaga. So, yan, gawan na lang natin paraan mga kapatid ko. So mangyari nito, so mangyari may kunting modification mga kapatid ko. So gawa na lang natin yung paraan. So yan mga kapatid ko. So babalikan ka na lang pagkatapos ng pag-modify ko, kasi magkukonsume pa ito ng oras. Kasi yung position niya, di ba mga kapatid ko, nakita nyo? Yan, tingnan nyo yung pagkaiba, yun lang.
So, hanapin natin ang paraan para makabit natin itong bagong magnetron. Okay, maraming salamat sa panood mga kapiyon ko. Public na ako sa pagkatapos natin ma-modify na makakabit natin yung bago. Okay, maraming salamat.